Press on, West Visayan Conference. Go tell the news throughout your land. Reach out all your mountains, plains, and seas. Tell all that Jesus is at hand. Go let every member spread the word and let them shout in one accord. He will come again, take us home with him, Jesus Christ, our God and King. Our West Visayan Conference, the entirety of Iloilo, the whole of Capiz it contains, with Guimaras and all their islands, united we proclaim the truth, in deeds and in our every word. We are the home of missionaries, we are West Visayan Conference. Press on, West Visayan Conference. Go tell the news throughout your land. Reach out all your mountains, plains, and seas. Tell all that Jesus is at hand. Go let every member spread the word and let them shout in one accord. He will come again, take us home with him, Jesus Christ, our God and King. He will come again, take us home with him, Jesus Christ, our God and King. Gikan sa pulong sang Dios, ginakinahanglan sa aton henerasyon. Gamhanan nga palanoblion, bisan pa ang langit kag ang duta, magtaliwan. Mga kapamana, ululupod naman kita sa pagtuon, kag pagdiskobre sa aton palanoblion halin sa pulong sang Dios. Diri lang sa Pamana. Nagapangita bala ikaw sa paglaom, bangon sa mga pagtilaw nga kinaatubang mo. Daw ginabitbit mo bilog nga kalibutan, kag ginabatyag mo nga wala ka sang abiyan. Sa tiong maluya may ara kita kusog, kag daw nagaisahan ka sa panamuutod. Handong bala nimo nga tanan ini madaog, Ang pulong sang Diyos magahatag sang kaisog. basahon gid naton ang mana ni Jesus.
mas makilala aton Dios. Kapawa sa aton madulong nga dalanon, imol man sa duta apang Dios may ara pamana. May ginapaligban bala ikaw sa kabuhi mo, kag nahadlukan sa buwas kung ano ang matabo. May mga gabi bala budlayan makatulog, bangutanan mo nga sala imo ginapanumdum. Ginapatyag mo bala, malayo ka na sa Diyos. Kapangita bala, ikaw sanggog man ni Jesus. Palangka kakit sang Diyos, balaan mo bala utot. Si Jesus ang pulong kag nangin aton kaupod. Basahon gid naton ang mana ni Jesus, agud aton mas makilala aton Dios. Kapawa sa aton madulong nga dalanon, imol man sa duta apang Dios may ara pamana. Basahon gid naton ang mana ni Jesus, Agud aton mas makilala aton Dios. Kapawa sa aton madulong nga dalanon, imol man sa duta apang Dios may ara pamana. Imol man sa duta apang Dios may ara pamana. Mayong gabi mga kapamana sa bilog nga Western Visayas and beyond. We are grateful nga sa sini nga kagabihon. Hululupod naman kita sa pagtuon kag pagdiscover sa aton nga bag-o nga topiko kag kapitulo nga pagatun-an sa sini nga gabi. Kag sa sini nga gabi mga kapamana, upod naton ang isa sa atong always on the go man nga kapamana diri sa Hope Channel Walay Liwan, si kapamana Manang Lalain. Kapamana Manang Lalain, maayong gabi sa imo. Kumusta ka kag ano ang imong gipasalamatan sa Ginoo subong? Maayong gabi ka pa man na Sheena, Mhm. and madamog inga salamat no sa opportunity nga nakipagbahin naman Mhm. kita again sa pagtuon sang bag-o nga topic sang aton nga Bible. And this is the first time I think nga kaupod ko Mhm. ikaw, so ako gid nalipay personally no kay maayo gid ang Ginoo Yes. for bringing sa aton duha diri no Yes. nga Praise makatuon God. sa iyang nga pulong. So ako gid ginapasalamatan ang Ginoo sa padayon nga provide no Yes. provision sa tanan nga aspects sang akon man nga kinabuhi. So ikaw kapag laom Sheena? Grateful man ko kapamana Manang Lalain nga sa mga opportunity nga gihatag sa Ginoo nga mahimo nga host kag thank you man gid man sa pagpadayon sa pag-respond sa mga call nga Praise mahimo nga guest sa sini nga tion. So before ta mag-umpisa may ara kami diri mga pamangkot ang sabat sini yes or no. Mm. Kung gusto mo i-expound ang imong nga sabat pwede man. So una nga pamangkot nagsiling diri. Can misunderstanding lead to an unnecessary conflict? Yes. Yes. Okay. Ako man no, ang misunderstanding Mhm. mag-lead gid man sa mga even though small lang na siya or wala man sing mga importance Oo. pero when mo digta deeper may Mm. ara gid chance nga mag lead man siya into bigger conflict. So Yes. number 2, is it important to listen before reacting? Of course, yes, kinahanglan gid. Mm. Kay kung hindi kita magpamati Mhm. before kita mag-react, Mhm. ma-misinterpret kita.
which basi makapasubo kung makapasakit kita sa aton nga isig kapareho kay sometimes very ano ni ang aton dila or ang grabe ka powerful Yes. ang aton yung mga words. So kung hindi ka active listener dara, so maano ka gid, misinterpret ka gid. Oo, sakto man ako man sabat diri is yes. Mm-mm. Sometimes no, especially if offensive ang mga gipanghambal sa Yes, imo. oo. The more imbis nga mag-act ta sa situation, Mm. ma-react naman noon ta which at some point negative man ato ang reaction. So ikatatlo nga pamangkot, can difficult situation reveal true character? Ang mga babudlay bala nga sitwasyon magapakita sang matuod-tuod nga character. Yeah, yes, Mhm. oo. But at the same time, blessing man for Mhm. me. Kay kung maghambal kita nga difficult situation, Mhm. di ang dalon gid kita sa madalom nga paminsaron Yes. nga kung sa diin man ma-develop ang Mhm. aton nga character. And at the same time no, makilala ka gid sang tao Mhm. kung i-compare Mhm. naton kung ang tawo nga may Ginoo kag ang tawo nga wala Yes. Ginoo. Kung ano ang inside, amo man ang Yeah, magwa. yeah. So for me to difficult situation Mhm. will reveal the Mhm. character nga kung ano man Yeah. ang ari sa aton. Madam nga salamat pamana man ang lalay sa pag-share sa imong top idea kag pagsabat man sa aton nga mga pamangkot. Before we begin our discussion, I mean our reading this evening mga kapamana, let us listen first to this scripture song. Ang Ginoo nagabatay sa mga nagatuman sa iya, sa mga nagasalig sa iya, mapinadayunon nga gugma. Ginaluwas niya sila sa kamatayon, ginabuhi niya sila sa hation sang tigulutong. Salmo 33 versikulo 18 kag 19. Ang Ginoo nagabantay sa mga nagatuman sa iya, sa mga nagasalig sa iya, mapinadayunon nga gugma. Ginaluwas niya sila sa kamatayon, ginabuhi niya sila sa hation sang tigulutong. Salmo 33 versikulo 18 kag 19. Praise God sa sinang scripture song. Mga kapamana, ready na bala kamo sa pagbasa kag dig deeper sa aton bag-o nga kapitulo subong nga kagab-ihon. But before we start, let us invite the holy presence of God to be with us this evening. Let us pray. Our Father, which art in heaven, Lord, thank you, Gid, sa tion nga imong gihatag sa amon nga makatuon kami sa imong mga pulong. Salamat sa kahigayunan sa mga pagpakamaayo nga among nabaton halin kanimo. Kabay pa amay sa among nga pag-umpisa, among gin pangayo nga ikaw man padala sa imong balaan nga espiritu nga amo ang magtudlo sa matag isa kanamon, maghahatag kanamo sing kaalam nga langitnon nga among maintindihan ang mga topiko nga among pagbasahon kag amon man ini makuhaan sang leksyon nga maghahatag man kanamo kalig-on samtang kami nagapaabot nagahulat sa imong ikaduha nga pagbalik. Salamat kid nga ikaw man nagapromesa nga sa makanunayon ikaw sabat sa among mga pagpangamuyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sini nga kagabihon manang mag-umpisa kita sa pagbasa sa aton nga chapter sa sini nga kagabihon. We are now in 1 Chronicles chapter 19. Ako magabasa from verse 1 up to verse 10 and ikaw man magapadayon from verse 11 to verse 19. So verse 1 nagasiling, karon sa tapos sini napatay ni Nahas ang hari sang mga Amonhon kag naghari nga tal-os niya ang iya lalaking anak. Kag si David nagsiling, ako magapakita sing kalulo kay
Hanon nga lalaking anak ni Nahash bangod nga ang iya amay nagpakita sing kalulo sa akon. Gani nagpadala si David sing mga manugbalita sa paglipay sa iya hanungod sang iya amay. Kag ang mga alagad ni David nag-abot sa duta sang Amonhon kay Hanon sa paglipay sa iya. Apang ang mga prinsipi sang Amonhon nagsiling kay Hanon, nagahuna-huna ka bala nga si David nagapadungog sa imo amay? Sa bagay nga nagpadala siya sing manog lipay sa imo? Wala bala magkari ang iya mga alagad sa pag-usisa, kag sa paglaglag, kag sa paglampitaw sang duta? Gani gindakop ni Hanon ang mga alagad ni David, kag ginkiskisan sila, kag ginguhaban ang ila mga panapton sa tunga, tubtob sa ila mga buli, kag ginpalakat sila. Niyan may pila ka tawo nga naglakat kag nagsugid kang David kung paano ang pagtatap sa mga tawo. Nagpadala siya sang pagsugat sa ila kay ang mga tawo nahuya sing dako. Kag ang hari nagsiling, pabilin kamo sa Jericho, tubtob nga matubo ang inyo bungot kag ugaling magpauli. Sang nakita sang mga Amonhon nga nangin mangilad sila kay David, si Hanon kag ang mga Amonhon nagpadala sing 1,000 kag talanton nga pilak sa paghinakay sing mga kangga kag mga manugkabayo gikan sa Mesopotamia, gikan sa Aram Maaka kag gikan sa Suba. Hinakaya nila sila sang katluan kag 2,000 ka mga kangga kag ang hari sang Maaka pati ang iya katawuhan nga nag-abot kag nagpahamtang sing dulugon sa tubangan sang Mediba. Kag nagtipon sing tingob ang mga Amonhon gikan sa ilang mga banwa kag nagkadto sa pag-away. Sang nakabati sini si David, ginpadala niya si Joab kag ang bug-os nga kasoldadusan sang gamhanan nga mga lalaki, kag nagguwa ang mga Amonhon kag nagpaagisod sa inaway sa gawang sang banwa, kag ang mga hari nga nag-abot didto sila ila sa latagon. Sang nakita ni Joab nga ang inaway napahamtang batok sa iya sa atubangan kag sa likod, nagpili siya sa tanan nga pinili nga lalaki sang Israel kag ginpaagisod sila batok sa mga Sirianhon. Sa pagpadayon, verse 11, ang nabilin sang katawhan gintugyan niya sa kamot ni Abisai nga iya utod niya lalaki. Kag nagpaagisod sila batok sa mga Amonhon. Kag siya nagsiling, kun ang mga Syrianhon mangintama kabakod sa akon, niyan buligan mo ako. Apang kun ang mga Amonhon mangintama kabakod sa imo, niyan ako magabulig sa imo. Magpakaisog kag magpakalalaki kita tungod sa aton katawuhan, kag tungod sa mga banwa sang aton Dios, kag himuon sang Ginoo ang maayo sa iya. Gani si Joab kag ang katawhan nga nag-upod sa iya nagpalapit sa inaway sa atubangan sang mga Syrianhon, kag sila nagpalagyo gikan sa atubangan niya. Kag sang nakita sang mga Amonhon nga ang mga Syrianhon nagpalagyo, sila man nagpalagyo gikan sa atubangan ni Abisai, nga utod ni Joab, kag nagsulod sa banwa. Niyan si Joab nagsulod sa Jerusalem. Apang sang nakita sa mga Syrianhon nga gintamaan sila sa atubangan sang Israel, nagpadala sila sang mga manugbalita kag ginpagwa nila ang mga Syrianhon nga dito sa tabok sang Suba. Upod kay Sofak nga pangulo sang kasoldaduhan ni Hadarezer nga nagdumala sa ila. Kag sang ginsugid ini kay David, gintipon niya sing tingob ang bug-os nga Israel, kag nagtabok sa Jordan, kag nag-abot sa ila, kag nagpahamtang sing paagisod sa inaway batok sa ila. Gani sang nakaagisod na sa inaway si David batok sa mga Syrianhon, nagpakig-away sila sa iya. Kag ang mga Syrianhon nagpalagyo gikan sa atubangan sang Israel. Kag ginpatay ni David
Sa Syrianhon ang mga tawo sang 7,000 ka kangga kag kapatan kalibo ka hangaway nga nagalakat. Kaging patay si Sofak nga pangulo sang kasoldaduhan. Kag sang nakita sang mga alagad ni Hadarezer nga natamaan sila sa atubangan sang Israel, nagpakighidait sila kay David, kag nag-alagad sa iya. Gani ang mga Syrianhon hindi na magbulig sa mga Amonhon. Okay, madam salamat mana sa pagbasa. So mga kapamana, to give you a short summary sa aton nga topiko sa sini nga chapter, nakita naton nga sa diha nga napatay ang hari sa Amonhon nga amo si Nahash, ang iyaha nga anak nga si Hanon amo ang nagbulos sa iyaha sa paghari. Kag sa diha nga nakabalita si David nga napatay gali si Nahash, Oo. nagpadala siya sa mga mensahero para maglipay kang Mm-mm. Hanon bangod kay napatay iya amay. Mhm. Pero ang ginobra ni Hanon, iyaha nga pangkiskisan ang ilang ulo kag ilang nga gipangutdan ilang mga bayo. Bangod kay ang laygay sa iyaha nga mga prinsipe basi bala ining gipadala nga mga mensahero ni David, mga espiya ini para sa ato nga lungsod kag may mga siguro malain sila nga mga plano. Si Hanon man, amo nga hari, nagpati man siya sa mga prinsipe, sa mga laygay nga mga negatibo sa iya nga mga prinsipe, kag amo to nga ang ginobra ni Hanon, iya nga pakahuy-an ang mga mensahero ni David. Kag sa diha nga nabalitaan ni David nga amo to ang nahitabo sa iyang gipadala nga mensahero, naakig siya kay kundi maayo tani ang iyang nga purpose, iyang intention, but then gipakamalaot man sa ibang nga pungsod nga amo ni ang mga Amonhon. So amo to nga iyahada na gipasti sa Jericho hasta nga magtubo ilaha nga bungot. Hasta nga sa diha nga nabatian gani sa mga Amonhon nga naakig si David sa ilaha nga ginhimo sa iyang mga mensahero, sila man nagapangaman. So buot silingon nga bal-an nila nga hindi maayo ang ilaha nga ginobra sa iyang nga messenger. So mo to nga sa diha nangaman sila, nagrenta sila sing mga karwahe sa ibang nga pungsod, kag nag-aman sila sa pangbagubatan. Pagkabalita ni David nga nangaman ang mga Amonhon, siya man ihang gingather ang ihang mga soldiers para sa pagpakig-away. Kag sila man nakig-away to shorten, nag-away ang mga Amonhon kag ang mga Israelinhon, kag napirdigid ang mga Amonhon. Amo to nga ang dito sila nag-inaway sa Syrian, kag ang mga tawo man sa Syrian nagbulig man sa mga Amonhon sa pakig-away sa mga Israelites. But then in the end, nagmadaugon gihapon ang grupo ni David. Kag in fact, niara sila napatay nga pila kato ka sundalo sa 70,000 nga mga kasundaluhan nga nagbulig pagpakig-away sa mga Israelite. Though duha na bala man ang kapamanaman ng lalain, duha na ka pungsod ang nakiaway ang mga Amonhon kag ang mga Syrianhon, but then because ara sa ilang Ginoo, Yeah. nagmadaugon gyapon sila. So manang lalin, kapamanaman ang lalain, ano ang mga lesson man nga ato makuha sa sini nga chapter nga gusto nimo i-share sa aton subaw? Okay, madamo nga salamat. Kapamana Sheena no sa pag-summarize sang aton nga chapter. So napunan ini sang 19 ka mga verses. So akon diri na learn kapamana Sheena una ma-pride no, Oo. ma-pride ang aton diri nga mga abyan nga taga Ammonites no. Diri na mention sa first verse or first kag second nga mga verses, nami diri ang iya intention no, nagambal pagani diri si David, ako magapakita sing kalulo kay Hanon nga lalaking anak ni Nahash, bangod nga ang iya amay nagpakita sing kalulo sa akon. So maayo ang ginhimo ni David. Nahash Oo. no, gusto man to balusan man sang maayo man kay David. Si David gusto man balusan sang maayo man si Nahash galing kay napatay ini. So nakipag istorya siya kay
sino ni kay Hanon. Hanon ang iya bata ni Nahash. Mm. So ako nakita nga intentional or very intention Yes. katama si David no kay tungod abiyan sila. Mm. Oo, so ugaling nakita kag nagpati abi dayon si ano na diri ang nag-start Hanon. diri oo. Mm. Nag-start ang pride or conflict na diri sang namati si si Hanon sa mga Nga like, mga prinsipe or sa mga katawhan man niya Mhm. no. So amo ina wala diri na-learn ko nga or oo na-learn ko nga si kinahanglan tagali nga pamati gid anay Mm. no. Hindi lang one-sided kita when Yes. problems arises no or may mga conflict man abi hindi ta na malikawan mapapamilya man sa trabaho kung Mhm. sa diin man nga bahin sa aton nga kabuhi kinahanglan gid especially kung may problems gid kita kapamanasina hindi pwede nga isa lang ka tawo or isa pihak lang kita nga sa mamati kay paano ta karon makahimo sang mga palaagyan or strategiya or intervention kung Yes. wala taging pamatian ang pihak nga Mm. bahin. So ang pride because of that pride Mm. no nangin nag-conflict or nag-lead siya to conflict kag hindi lang Yes. gani pride no rebellion pa gid. So Mm. wala sang or may kita nga tawhanon no may ara gid sang ginatawag nga pride kapamanasina Yes. which hindi gid manami nga Mm. effect no hindi lang sa physically no kundi mentally grabe ang effect kung kita maghambal na gani kung kaisang budlay tunlon Oo. ang pride pero sa bulig gid ya sang Ginoo masarangan ta na nga tunlon ang Yes. pride kag aton pa na diri no naga-emphasize na diri nga ang pride kag ang pag-rebel taman against sa Ginoo Mm. maga-result gid siya sa hindi maayo nga pagsinarayo. Oh. So si David pa gid na diri no Mm. gin-offer niya ang iya kaugalingon with so much respect and Yes. honor kapamanasina pero sa gihapon ang respond or ang Mm. reply sang Mm. taga-Ammonites no ang wala sila with arrogance or wala sila Mm. pati ang ila pride ang nangibabaw so nagapakita ina siya kapamanasina nga ang guidance ang Ginoo aton gina-refuse o kon gina-insulto ta Mm. no ang kung sa diin ang mga laygay sang aton nga Mm. Ginoo ikaw kapamanasina Damo ni ara kay dugang. I would like to add manang no nga sakto gid man tong ginhambal mo gaina nga we have to double check siguro especially sa natabo man sa kay na Hanon nga diretso lang bala siya pati dayon basi espiya ni sila di nagdiretso man siya nga pag-judge dayon sa mga messenger ni David ni ihang gipakahuy-an but then we have to check kung ano gid man ang intention amo na nga let us all question gid no or tan-awon gid bala naton ano gid ang purpose especially may ara mga difficult situation kung ano man gid ang matabo or ano gid ang maayo nga i-react kay kung mag-react ta instantly anong natabo sa mga Ammonites nakig-away sila bangod kay siguro insecure sila sa kay David so nag-lead noon ini sa mas dako pa gid nga problema so instead nga magsettle lang ta sa side sa isa ka coin let's also check the other side man kamo ni siya ang ako ang na-learn so may ara man ginhambal dira di ba sa Proverbs 16 verse 8 pride goeth before destruction so kung may ara ta buga sa atong kaugalingon it will also destroy sa aton nga kaugalingon man so pareho man sa natabo ni Hanon wala niya ginbaton ang pagpasubo ang offer ni David nga pagpasubo sa pagkapatay siyang amay so sa diha nga naging bugalon siya at the end mas na destroy gihapon ang iyang nga army so mo man ni siya ang aton nga realization nga let us should be humble before God and even before those people around us nga mas think nato nga ay hindi man na siya angay nga yukuan kay amo lang man na siya but then we have to show respect
the same level of respect man sa mga Mhm. taong ara sa atong palibot. So Yeah. anything you can add, Manang? Ma-proceed kita sa Mhm. ano pa diri ayhan bala ang ma-learn naton, Mhm. no? Sige. Or ang lesson nga makuha naton diri. Mm. Ang makita naton dira or mabasahan naton sa verses 8 to 13 or Mm. 13 nga kung sa diin, no, ang mga army or ang mga katawhan ni David dira Mm. papamana Shina defeated the Ammonites kag ang ilaman nga mga alis. So Mm. nagapakita na dira nga kung sa diin kay balaan man naton nga si David he is tinawo siya sang Ginoo. Mm. Kung sa diin nagaupod gid sa iya ang Ginoo. So Mm. wala si David decide on his own, Mm. wala si David siling bala nga ginapanumduman niya gid Mm. maayo nga kung sa diin, no, showing God's power in battle despite sang iya nga ginaatubang nga mga Mm. overwhelming nga mga situation. So na gin-strengthen sang Ginoo ang iya nga servant nga Yes. si David nga kung sa diin gina-emphasize dira, no, nga ang human strength. So ang matugani hindi wala nagsalig si David on Mm. his own nga strength, on Mm. his own nga power, but nag-rely gid siya sa power sang Ginoo. Mm. So kung aton man or nabasahan naton nga kung sa diin nangin madinalag-on Yes. na diri si David, no, kaupod man sa iya nga mga Mm. kaupdanan dira nga kung sa diin nga nangin masinulundon nagpati si David sa guidance sa pagtudlo sang Ginoo Yes. sa ilagin atubang diri nga mga tawag sina ang Kaaway. kaaway. Yes, kapamana Shina. Kag nakita man akong diri man ang si David, even the previous chapter nga Mhm. nagsige man siya og pangayo sang bulig sang Ginoo, Lord, i-attack ba ko ni sila nga mga even sa verse 14 nga na Mhm. discuss naton last week sa diha nga before siya ni attack sa mga Philistine nangayo siya og sign sa Ginoo kag ang Ginoo nagbulig man siya. And Mhm. even here ang character ni David nga nagapangayo sang bulig sa Ginoo na-reflect man sa iyang mga leader sa iya army nga si Joab. Hambal gani ni Joab diri sa verse 13, magpakaisog kag magpakalalaki kita tungod Mhm. sa aton katawuhan kag tungod sa mga banwa sang atong Dios kag himuon sang Ginoo ang maayo sa iya. So si Joab man nga iya nga leader sa army may ara man dako nga pagtuo kag Mhm. pagsalig sang Ginoo. So makita naton nga bilog nga mga Israelinhon Mhm. mas stronger gid ang ilang nga faith sa Ginoo. Amo man na siya nga we have to fully trust in God and Mhm. depend on Him. Bangod kay sa aton lang kaugalingon nga strength wala gid ta sing mahimo. Mhm. So amo man ni ang ginpakita nga example ni David diri sa verse chapter 19. Nagsiling gani sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. Yeah. And even His promise no nga Mhm. Philippians, I can do all things Yes. not in our own strength but through the power of Amen. God. Mhm. So man siya nga human strength is weakness but God is the source of Mhm. true victory. In our own man gid manang wala man Mhm. gid ta mahimo bangod kay tawo lang ta, mga tinuga lang ta sa Ginoo. Mhm. But bangod kay we trust God, Mhm. then siya man magabulig sa aton. If we just recognize nga ang Ginoo gid ang ato ang tinuod nga kusog. Mhm. So ano pa gid ang imo ma-add manang? Kung kita makapamangkot sa tagsa naton kung mga kaugalingon kapag laom Shina, no, ang nanging dependent bala kita Mm. sa Ginoo Mm. sa aton nga mga abilidad, Mm. sa aton nga kaalam, no. Kung ako pamangkoton personally, Mm. ano gid ya, ang kung kita magsalig sa atong kaugalingon is may kung may 99% kag 1%. So ang 99 Mm. para sa akon ang 99% gid siguro ni ang sa akon. Mm. I mean ang 99% nga kung sa diin nga wala negative ang effect Mm. kung ang ina nga 99%
sa aton kaugalingon na True. isalig tapos 1% lang sa Yes. Ginoo. So ang lesson ginatudloan kita subong nga kung Mm. sa diin magsalig kag mangin dependent, reliant kita sa gahom, sa kaalam, sa talento no nga ginhatag sang Ginoo. So dako gini nga bulig sa akon kapamanasina personally no nga kung sa diin ang Ginoo ang may kumbaga ang punot dulo nga kung sa diin no sa mga successes or triumphs or even victories nga ato na attain ang Ginoo lang gid ang nakahimo sina kag Yes. gingamit kita diri sa kalibutan nga mangin nga mapakita naton through our sa actions no through the help sa bulig sang Ginoo mapakita naton kung ano kag kung sino ang Ginoo nga may ara kita. Amen. Salamat manang sa pag-share sa amo nga lesson nga aton makuha sa siningat chapter. Kag makita man nato no nga yes, in our own strength we can't really do nothing. So ano pagid manang aside sa sina nga lesson, ano pagid ang iban nga lesson nga nag highlight or aton ma-learn sa sini nga chapter? Ang idugang ko pagid na Mhm. dira ka pamanasina no nga ang respond gali naton kinahanglan ang respond naton to insults or even attacks kinahanglan gid nga may Ginoo through Yes. our actions, the way we thought, the way we act kinahanglan gid nga God-centered gid ang aton nga kabuhi kay kung kita no hindi mangin dependent sa Ginoo or hindi makita sa aton ang Ginoo ang may tendency kita nga makapasubo kita sang aton nga isig kapareho. So God-centered ang relationship or leadership rather transforms crisis into victories. So sa aton nga kabuhi no we face verbal attacks, insults no kag mga opposition or Yes. persecution pero gina-remind kita sang Ginoo nga kinahanglan naton mag-respond with grace, with love no in humbleness bala no nga kung sa diin ang Ginoo lang gid ang makahatag sa aton sang guidance ang mga insults bisan personally or ikaw man ka pa man na sino may mga experiences kita nga kung sa diin human as we are may tendencies kita nga magbalos gid kita kung kita yes. gina-insulto kung kita ginapakanubo sa aton nga isig kapareho pero ginatuluan kita sa aton nga Ginoo nga ang iya na iya sang kaaway no kung dira kita mag-real or dira naton panumdumon permi no nga ga-overthink kita nga ang Ginoo wala nagadumdum sa aton pero gina pahanagutan or gina ano na ang tawag pamaagi ba sang Ginoo nga kung sa diin nga magpanuwag pagid kita sa Ginoo kay mga pagtilaw no kung kaisa so makapamakot again kita sa atong mga kaugalingon no nga paano kita mag-respond sa mga challenges Yes. naton sa mga problems naton so kita ginatudloan nga ipangamuyo tagid ina Yes. pamanasina kag mangin God-centered ang aton nga mga panghuna-huna. Sakto gid manang no, I would like to agree nga even sa mga insult nga atong mabaton, we should always have to respond with grace and with the guidance man sa Ginoo. Hindi lang bala nga abi kay nainsulto ta or abi kay nasakitan ta, mag-react man ta without thinking sa aton mga actions. Mangod kay in reacting kay dito as always ano man remember nga makapakita ay hani sa character sa Ginoo kung amo ni the way ko mag-respond or amo ko ni the way mag-act. So let us remember that we should seek God first or kung paano ta mag-react sa mga situation or sa mga insulting words kay sometimes ang atong words man no or ang the way we act would be a blessing or a curse man sa mga tawo nga nakapasakit sa aton. Maybe nagkinahanglan man sila sing mga ano no bulig or wala ta kabalo kung ano man ila nag-agyan and ma-react pagid ta
So magdugang pagid ang ilang nga problema. Instead, we should always act with grace and guidance man sang Ginoo. Madamo nga salamat man ang kapamanaman ng Lalaine sa pag-share sa imuhang idea kag pagbulig man sa amon sa pag-learn kag pagpadalong pagid sa aton nga pagtuon. So sa sini nga gabi, before kita mag-end, may basahon anay kita nga problema kag hatagan nato ini sang advice or solusyon. Mga kapamana, solusyon bala ang imo ginpangita diri sa pamana ay problema. Amo ini ang aton problema sa sini nga kagabihon, Tagalog ini para maintindihan man sa aton mga kapamana sa Luzon. So ang aton sender, kapamana man ang lalaki ini siya, 42 years old kag usa ka branch manager sa logistic company. So ang iya problema, hambalde, kamakailan nakaranas kami ng hindi inaasahang hamon sa operasyon. Isang malaking shipment ang na-delay at napilitang gumawa ng mabilis na desisyon para maiwasan ang malaking problema. Sa kabila nito, nagawa naming maayos ang sitwasyon at napansin ang galing ng team ko sa paghandle ng crisis. Ngunit, habang pinupuri kami, naiisip ko kung tama ba ang mga naging desisyon ko o kung sobra akong nagtiwala sa sarili ko. Natatakot ako maging kampante at mali ang hakbang sa susunod na hamon kaya iniisip ko kung paano manatiling maingat, matalino at nakasalalay sa tamang gabay kahit sa gitna ng tagumpay. So may pagdadalawang isip siya kung tama ba ang naging desisyon niya or kung sobra ang kanyang tiwala sa kanyang sarili. Natatakot siya na baka maging kampante na siya sa kanyang sarili, mas mag-trust siya sa kanyang sarili. So ano ang mabigay mo nga advice sa sini nga aton sender sini nga kagabihon kapamana? Thank you kapamana Sheena. Ang para sa akon ang ma-advise ko ang kinahanglan gid diri kapamana Sheena no nga hindi kay hambal niya nahadlukan siyang makampante pero ang hindi kita mangin sobra kampante. oo. Kung nangin successful ikaw sa una sa the following nga mga problem kay hindi man the same ang problem or situation before. So let us face the situation with prayer. Yes. For me, prayer. Oo. Amo na siya. Kapamana Sheena. Kaysa akong manang no, 'di ba sa Proverbs 3, kung wala ko na sa iyo, hambal diya. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. Yes. So there are times nga tempting man no nga magsalig na ta sa tong kagalingon, kaya ko na ni, nakaya gay na ako nagligat. But then let us remember that to trust always in God and not in our own, because in our human way wala ta kabalo no kung ano pa ang mas dako nga problema nga mag-arise sa future. Let us always seek God's guidance. Pangod kay sa Ginoo, safe ang tanan. Yes. So mga kamamana, praise God gid sa aton nga mga topiko nga na-learn sa sini nga kagabihon. Before we give our manna of the day sa sini nga kagabihon, we are inviting you mga kapamanas to share kung unsa man ang inyong manna of the day. To our kapamanas watching online, madamo gid nga salamat sa makanunayon nga pagsubaybay kag pagsuporta sa aton nga programa sa sini nga kagabihon. So before we share our manna of the day, you can also comment what highlights sa aton nga pagtuon sa sini nga kagabihon. So madamo gid kita nga makuha nga mga manna sa sini nga kapitulo kag manang kapamana-manang Lalaine, ano man ang imo nga highlight or mana nga ma-share sa aton mga kapamana sa sini nga kagabihon. Kapamana Sheena no ang manna of the day nga nakuha ko sa aton nga pagtuon sa bunga gabi kingkuha ko ini sa writings ni Ellen White na sa Patriarchs and Prophets page 717 that human strength is weakness, but God is the source of true
victory kapag Amen. laom, Sheena. So whatever we think, no, kung ano man Mhm. ang aton nga actions, ang ano man ang aton nga words, kinahanglan gid no nga i-align tagit ina sa aton nga Ginoo, kay Mm. ang Ginoo lang gid ang makahatag sa aton sang victory, Mhm. no? Kay wala man kita sang ikasarang Mhm. nga mahimo kung kita lang, Yes. no? Kung i-rely natin ang tanan sa Ginoo, ang magiging successful Amen. gyud ang tanan. Amen. Madamo nga salamat sa pag-share sa imong mana of the day, kapamana man ang lalay. Ang akon man nga mana nga ma-share sa sini nga kagabihon is that we have to think before we act. Or instead of reacting into a certain situation, we have to act on it. Imbes maghatag ka balasing further nga problem, you have to consult first kung ano gid ang tsakto, ano gid ang tama, and most of all, let us always ask the guidance of God for us to choose or decide sa maayo kag tsakto man nga mga decision sa aton nga kabuhi or sa aton nga Amen. mga problema sa kabuhi. Dili lang no nga dire-diretso lang ura-urada Mhm. ma-decide ka, but then mas nami gid nga upod ang giya kag bulig man sa Ginoo. So madamo nga salamat, kapaman naman ang lalay sa pag-upod sa aton subong, sa amon subong sa pagtuon. Kag damo man nga salamat mga kapamana sa pag-upod sa aton pagtuon sa sini nga kagab-ihon. Sa next chapter we will learn chapter 20 kag aton man pagkatun-an diri ang nahanungod sa about ni David kag ang iba pagid niya nga mga conquered kingdoms or nations. So sa liwat mga kapamanan, madamo nga salamat nga sa makanunayon kamo nagasuporta kag nagaupod sa amon sa pagtuon sa sini nga kagabihon. So antes kita mag-end manang, can you lead us in prayer? Okay, let us pray. May nga balaan tag iya sang amon nga kabuhi, amon ikaw Ginoo gina-acknowledge mo nga kagabihon nga kung sa diin Lord nangin kaupod ka namon all throughout sa amon nga pag-study, kaupod man sang amon nga mga silent viewers and mga brethren, Father, all over the world. Salamat Lord nga sa malabutan sang sini nga episode kabay pa Lord nga ma-bless pagid sila kag salamat Ginoo sa mga reminders and lessons nga amon na kuha subong nga gab-i sa chapter First Chronicles Ginoo chapter 19 nga kung sa diin Lord nga mangin dependent kami sa imo sa magpamati kami sang imo nga mga laygay sa imo kamatuoran Ginoo kay ikaw nagahatag sa amon sang 100% assurance Mm. sa nga mangin madinalag-on kami Ginoo if i-allow namon ang amon kaugalingon nga pamati kag i-apply namon ini Ginoo sa amon nga kabuhi kag sa amon man nga ah, ang ma-share man namon ang imo nga gugma sa imo nga mga katawhan, especially sa mga wala pa nakabalo sang kamatuoran. Mm. Help us, O God, to carry your words and apply it, Father, to our daily lives, to our daily living. Kag buligi kami nga mangintakos kami sa imo nga atubangan, kag patawara kami Ginoo sa mga sala nga amon nahimo kung wala ka man namon napahimaya in thoughts and words and indeed kag buligig pagid kami Ginoo sa mga masunod pa Ginoo nga mga kapitulo nga makatuon naman kami sang imo nga mga pulong kay kami na kay balo kung ano ka matawhay kung ano ka maayo Ginoo kung kami nagatuon sang imo nga mga laygay kag sang imo nga mga
istorya diri Yes. Ginoo sa Bible. Kag madamo nga salamat nga nagdugang pagid ang amon nga inspiration sa pagtukib sang imo nga mga pulong, kag nangin blessing man Ginoo ang mga katawhan nga ari diri sa Bible nga kung sa diin Ginoo ah, ah, mahalin tulad man namon amon nga kaugalingon sa ila, pero sa padayon Ginoo nangin victorious sila because they serve you Yes. as their personal savior, their redeemer, their friend. Salamat Ginoo sa provision, sa kaalam, sa guidance, kag nga salamat that you will continue to bless this ministry through media ministry. Salamat Ginoo that you will hear and answer all our prayer requests, Father, together with the forgiveness of our sins. In Christ's name I pray. Amen. Amen. Mga kapamana, madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon sa sini nga kabihon sa aton nga chapter. Kag buwas ululupod naman kita liwat sa pagtuon kag pagdiscover sa aton nga palanoblion halin sa pulong sang Dios. Dere lang sa Pamana.